Samantala, kaugnay po sa inaprobahang 35 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila, makakapanayam natin ngayong umaga Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Sec, magandang umaga po. Magandang umaga, Ivan. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Secretary, ano ho yung naging basihan ng pagbibigay ng pag-aproba ng 35 pesos na dagdag sahod? Okay, bago ko sagutin yan, Ivan, konting Opo. backgrounder lang. Go ahead, sir. Kung ipapahintulot mo. Matatandaan nung nakaraang Labor Day, mayroong direktiba ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na timely review ng pong mga umiiral na minimum wage level sa iba-ibang mga region 60 days prior to the latest anniversary date ng pagdadagdag ng sweldo ng ating pong mga iba-ibang regional tripartite wages and productivity boards. Opo. On that basis, nagkaroon po ng tinatawag na public consultation, nagkaroon din po ng tinatawag na public hearing, at nagkaroon po ng wage deliberations. Yung mga miyembro ng tripartite wages and productivity boards na bumubuo po ay kinatawan ng manggagawa, namumuhunan, at pamahalaan sa pagitan po ng DOLE, DTI at NEDA. Okay. Yung pong karagdagan, batay po dun sa proseso na isinagawa, nakabatay po yon dun sa mga various wage determination criteria sa ilalim po ng batas, at bahagi po niyan yung pagtanaw, pagsasaalang-alang sa pangangailangan ng manggagawa, at pagtingin din po sa kapasidad o kakayahan ng mga existing enterprises na mag-comply. Tumugon po dito sa mga karagdagang aumento na ito nga pong ipagkaloob o pinagkaloob sa pamamagitan po ng wage order ng Regional Tripartite Wages Productivity Boards. Tinitingnan din po yung magiging posibleng epekto niyan sa ating employment level, sa inflation rate, at siyempre po yung pagkakataon na magkaroon ng expansion and growth ang mga existing businesses. Sa iba-ibang mga rehiyon naman, outside po ng NCR, yung pong may kinalaman sa countryside development. Kasama din po doon sa pinagbatayan, yung pong mga argumento, yung mga posisyon na pinagkaloob po ng iba-ibang mga grupo na lumahok doon po sa nabanggit ko na public consultation at public hearing. Kasama na po yung 3 petitions na naihain po ng iba-ibang mga grupo. So yun po yung batayan nung pong nagpakapasyahan na maglabas ng dagdag sa umiiral na minimum wage ng 35 pesos po. At of course, siguro na-anticipate nyo na rin po na yung reaksyon ng ilang grupo dito, nakukulangan po sila sa 35 pesos. Ivan, sa mga lumipas naman na taon, lagi natin pong nadidinig kulang, maliit, hindi sapat. Pero gusto ko pong bigyan ng daan, bigyan ng diin na yung pong karagdagan ay sa minimum wage o sa floor level. Entry level lang po ito. Right. Hindi po ito ang dapat na asahan na panggagalingan ng lahat ng pangangailangan ng isang manggagawa at kanyang pamilya. Kaya nga po tuloy-tuloy po ang pagsisikap ng pangkasalukuyang administrasyon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makalikha ng mas maraming hanap buhay at hindi lamang po simpleng hanap buhay, kundi kalidad na hanap buhay. Para po sa isang pamilya na maaari pong mayroong 5 miyembro, baka po pwedeng makakaroon ng 2 kumikita sa nasabing pamilya nang magkatulong-tulong din doon po sa tinatawag na family income. Meron po tayong ding direksyon na gusto po nating siguro sa pagdating ng naangkop na panahon, yung pong laging nababanggit, kulang yan sa living wage. Magkaiba po nga konsepto yung living wage at saka ang minimum wage. Ang minimum wage po talaga, uulitin ko lang, Ivan, ay may kinalaman lamang sa entry level, lalo na po doon sa mga unskilled workers natin, mga walang kasanayan. Yung pong mga manggagawa na mayroon naman pong sapat na kakayahan, dapat po sila ay pinagkakalooban ng sweldo over and above the minimum wage na umiiral sa anumang rehiyon po ng ating bansa. Sek, ito ho yung karaniwang sinasabi nila Naisaalang-alang ba dyan yung pagtaas ang presyo ng kuryente, ng gasolina, ng pagkain, napakatataas po ng mga bilihin? Kasama rin sa tinitignan yan, kaya nga po, hindi po siya ganun kasimpleng deliberasyon. Kinoconsider po, isinasaalang-alang yung mga kaganapan sa atin pong kapaligiran, lalo na po may kinalaman sa mga prices ng basic commodities. Kaya kasama din po tinitignan ano po ang magiging epekto niyan sa atin nga pong employment level, sa atin pong inflation rate, dahil ayaw naman po natin na sa pagbibigay po ng karagdagan, magbunsod pa ito ng mas malaking problema. Kaya hindi po ganun kasimple ang trabaho. It's really a thankless job for the board
to be determining ano ba ang COP. At Yung lagi balancing nga act, ano po, tititig natin, Secretary? Ivan, kulang, maliit, hindi angkop. Pero bigyang diin ko uli, minimum wage lang po ito, hindi po ito yung mga sweldo na over and above. At kahit po minimum wage lang ito, Ivan, meron pong indirectly benefiting from this wage adjustment. Yung pong mga over the minimum wage pero hindi naman pong masyadong kalayuan, dapat po magkaroon din sila ng karampatang adjustment para po maiwasan yung tinatawag na wage distortion. Secretary, kailan mo matatanggap ng mga manggagawa ito? Ito po ay napublish noong kahapon at ayon po sa regulasyon, 15 days after na napublish, ito po ay magiging epektibo, which means sa July 17 po, ito po ay effective na. Ito ho, ang kasunod na tanong niyan, yung mga ibang rehiyon, kailan ho kaya sila magkakaroon ng ganong wage increase din? Susunod na po yung iba-ibang mga rehiyon dahil meron nga pong direktiba na 60 days prior to the anniversary date of your latest, yung pinakahuli ng 2023 po. Kasi alam po natin, iba-ibang mga petsa ang effectivity ng mga ibang wage order sa iba-ibang mga rehiyon na Ivan. So ang susunod dito, batay po doon sa nakita kong senaryo, susunod po dito ang Region 4A na. At sunod-sunod na po yung ibang mga rehiyon na nagsasagawa na rin po sila ng tinatawag na public consultation at susunod po dyan yung pagtatakda ng kanilang public hearing prior doon sa kanilang gagawing deliberasyon kung saan ang lalahok po dito yung mga miyembro ng ating Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, representatives po ng labor, employer at saka yung nabanggit kong tatlong departamento, DOLE, DTI at saka NEDA po. Secretary Laguesma, sir, maraming salamat po sa oras inyo. Maraming salamat din, Ivan, sa pagkakataon. Magandang umaga po at mabuhay po ang inyong programa. Nakausap natin Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.